dapat yung tempered yung ambition. Hindi yung matetempt siya na na i-oust yung sarili niyang presidente para maka-take over siya. Tama. Yung hindi pinagdadasal yung na sumama yung kalusugan ng presidente. Medyo nakakatawa yun, pero it's always on our minds. Okay, number one yan. Naku po, wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update page. Nakita naman na ho natin noong mga ilang araw pa lamang yung statements ni Senbam Aquino na dapat dito daw ho nililitis yung mga EJK victims, si FPRRD at yung mga nasangkot dyan sa alam nyo na drug war na alam nyo na yung ginawa ho ni Pangulong Duterte nung kapanahunan niya. Sign na nga ho ba talaga ito na nililigawan niya yung mga DDS at si VP Sara? Yan ho yung malaking katanungan. Kasi dito rin ho sa ating video mga kabdate, sinabi nilantad nitong si Attorney Trixie Angeles na dapat yung magiging vice presidente ho ni, alam nyo na, VP Sara, hindi ipinapanalangin yung masamang pakiramdam o yung, alam nyo na, yung nangyari kay Bobong Marcos Jr., diba? Sa sobrang divert ho nila sa issue, tignan nyo ho yung nagisakit niya, diverticulitis. So sobrang divert ho nila dito sa, alam nyo na, imbis na pinag-uusapan, imbis na tinatalakay itong flood control, yung mga ghost project, saan ho tayo napupunta? Ayan, sa impeachment ng BP Sara. Kaya mga kapatid, kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya mga kapatid, react na ho tayo. Pero bago ho yan, basahin muna ho natin itong naging pahayag na dito mga kapatid, talaga hong mukhang, alam nyo na, nakikita na ho na talaga natin itong mga Aquino, may pagkaalam nyo na, balandrahan na may pagkadalawa ang kulay mga kapatid matapos nga itong alam niyo na yung administrasyon ni Marcos Jr. Nakikita na ho nilang papalapit na o patapos na ang kanyang panunungkulan dito sa ating bayan. Babalik ta rin na ho nila at ngayon mga kapatid mukhang umaayon na ho sila dito sa ating BP Sara. Yan mga kapatid, basahin ho natin na sabay-sabay. Bam Aquino tatakbong vice presidente ni Sara Duterte sa 2028 election. Yan ho yung malaking katanungan. Kung sakali nga mga ka-update na siyempre nakikita na natin na si Bam Aquino umaayon dito sa ating BP Sara, na umaayon din ho na dapat dito nililitis si FPRRD tsaka yung mga EJK victims, may pagkadoble kara itong si Bam Aquino kasi mga ka-update nung mga isang taon pa lamang ho ata yung lumipas kung hindi ho tayo nagkakamali na gusto nga ma-impeach si BP Sara. Ayan, sila Bam Aquino, sila Hontiveros, lahat to sila mga kabdate, sila Pangilinan, sila Kiko Matchin, lahat to mga kabdate, si One Ball University, gustong gusto ho siyang ma-impeach. Pero ngayon mga kabdate, dahil nga alam naman ho natin, bumabaliktad na ho talaga yung mundo, nakikita na ho talaga nila kung sino yung malakas sa presidential election ngayong papalapit na 2028 at isa pa mga kabdate, wala hong lalaban o wala hong papantay sa taas ngayon ni BP Sara. Kaya mga kabdit, nakikita natin itong si Bam. May pagkabalimbing. Kaya mga kabdit, sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito sa magiging pahayag. I-expose niya itong si Attorney Trixie Angeles dahil mga kabdit, nakikita niya na rin ho yung kailangang maging vice presidente ni, alam niyo na, BP Sara ngayong 2028 presidential election ay yung karapat dapat at deserving manalo o magiging kakampi. Dahil mga kabdit, marami ngayon sa administrasyon natin ni, alam niyo na, ni Marcos Jr., ang pwede hong balik ta rin siya. Kaya dapat kung pipili ito si BP Sara mga kabdit, yung totoong nagmamahal sa milyong-milyong Pilipino, totoong nagseserbisyo sa ating bayan. Kaya mga kabdit, rekta na ho tayo. Inday, itong support niya at ito ang haharap sa mga kongresista. Seeing this kind of support, nakaka-demoralize naman sa kanila talaga on their part. Kung maaalala nyo last year, no, lumabas yung listahan ng mga kongresista na bumoto for impeachment. Hindi pa po nawawala yung listahan na yan, naaalala pa ang mga pangalan nila. At antabayanan din ang mga pangalan ng mga gustong magpa-impeach kay VP Inday. And mayroong consequences ito for 2028. Doon sa maagang pagdedikma, maituturing ba itong maaga din? And if ever man na maituturing din na maaga, hindi rin ba mas mahaba-haba yung possible na pagdadaanan niya ng mga paninira? Kasi alam na legit na ito'y tatakbo. So mahaba-habang panahon yan. Or nakita na natin dito sa mga nakalipas na mga taon na pinukpok na siya lahat na ng mga akusasyon, kung may ipupukpok pa ba sa kanya sa natitirang 2 taon mahigit ng kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar,
kampanya pa lang ng 2022, tinitira na siya. Hindi lang halata at hindi lang lumabas yung mga kwento na yon. Pero mismo na si VP Inday ang nagkwento. During the campaign, nakakarinig siya at may mga naranasan siya doon na nag-tip off sa kanya na tila parang hindi yata tama yung kanyang mga naririnig at nararanasan. Noong 2023, medyo halata na masyado yung kanyang yung pagtira sa kanya dahil nung humarap siya sa Kongreso para sa kanyang budget nakarinig na siya ng pagbabatikos sa isang budget na ginarantiya sa kanya ng no less than the president. So nagdi-defend siya ng isang budget na sinabihan siya ng presidente na, o sige, ito bibigay to sa iyo, makukuha mo itong budget na to. Tapos biglang ang hinaharap niya, mga kaalyado ng presidente na bumabatikos sa kanyang budget. So maaga niyang na-realize na it is not a friendly administration. Hindi sila friends. Pero yun nga, brave siya, tinuloy niya, hinarap pa rin niya, in the hopes na mag-work pa rin yung kanyang cooperation with the administration at kung gagawin niya ng tama yung kanyang trabaho and it will be at least all right, may accomplishment. Pero hindi siya tinigilan. So itong pagtitira sa kanya, hindi na ito news. Kampanya pa lang meron na. So ano yung difference? Mag-declare siya ngayon o mag-declare siya later? Hindi naman titigil ang batikos at mga operasyon laban sa kanya. Yung nagpakilalang oposisyon, na questionable ba kung opposition ba talaga sila? Sa tingin nyo po, kung maaga sila maglalabas din ng mga pambato, magkakaroon ito ng dating or ngayon pa lang nakikita nyo, nahihirapan talaga sila kasi walang kumakagat. Mayroon bang kumakagat doon sa mga personalidad na nagpapakilalang sila ang oposisyon? Merong isang maingay pero parang walang dating, attorney. Well, pangalanan na natin sila. Very available daw si Senator Risa Hontiveros na maging standard bearer ng United Opposition. To this, ang sinasabi natin, ma'am, di naman po kayo united at di po kayo opposition. Unang-una, sino bang ino-oppose nila? Mga Duterte? That doesn't count. Vice President si VP Inday. So, ano ang sinasabi nilang united? Kasi nung nagsabi siya ng availability niya, sumagot naman ang ibang mga kakamping na nagsasabi namang Lenny pa rin kami. And of course, andyan pa rin si Bam Aquino na nag-a-assert ng kanyang leadership. So sa ngayon, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga tinatawag na united opposition na yan. So kumbaga, theoretically, maaga silang nag-declare. Wala lang silang specific candidate in mind. So alam natin na mag-field sila ng kandidato. Ang problema nga, kahit sila, hindi sila magkaroon pa ngayon, sa ngayon ng clear consensus kung sino yung mapupusuan ng kanilang partido. And for now, ang lamang pa rin, of course, is si Lenny Robredo. Hindi natin alam kung willing siyang tumakbo. But as to running as opposition, hindi, nagkukunwari na lang yan. I'm sorry to have to say it. Pero, diba, sinong inoppose nila? Hindi naman sila nag-oppose kay Presidente Marcos. May konting lip service, pero ang totoo talaga na tuloy-tuloy nilang binatikos, criticize at inoppose ay si Vice President Inday Sara. So, if there is any claim to being the opposition, si VP Inday na yon kasi siya ang tumututol sa establishment, tumututol sa kanilang naratiba, sa lack of service, sa mga maling ginagawa, sa pambubudol, at sa things like hair follicle drug test, yung mga ganyan, maliwanag at well-established ang pagtutol ni VP Inday and now taking on the leadership, mas karapat-dapat na siya talaga ang tawagin na leader ng oposisyon. Si former President Rodrigo Duterte, kumbaga, umugong yung kanyang pangalan dahil sa kanyang naging performance sa kanyang syudad, which is napakalayo pa, nasa Mindanao pa na bahagi, umugong, the way, style ng kanyang pamumuno. At ang mga tao, kumbaga, hindi siya kagaya ng ibang mga nagiging national figure sa kanya, talagang alam mo yung organic, no? Word of the mouth siguro ng mga residente doon, nakapunta doon.
Dito rin kay Vice President Sara Duterte, ganun din siya. In fact, ang pinagmalaki pa nga niya, insurgency free, nawala na sa Davao City, utang ng Davao City, ganun pa rin, mataas din yung tiwala ng mga taga Davao City. Yung nabanggit nyo po na si dating Vice President Leni Robredo, may impact ba yung kanya pagiging mayor naman sa Naga? Well, dun sa local politics na naririnig natin dyan sa sa area niya, I think meron pang mga constituents siya who are a little disappointed na hindi siya tumakbo for governor or na-challenge yung mga ruling families dyan. Si VP Leni has shown na, well, it seems na maganda ang kagustuhan niya. Kumbaga, she likes being mayor by all the indications. Pero hindi pa natin na measure at hindi pa natin naririnig yung impact niya dun sa mga sa kanyang mga constituents in Naga. Baka in the next year makarinig na tayo ng mga ng determination kung may satisfaction na lumalabas sa kanyang mga constituents. But right now medyo tahimik po sila. Opo, kasi kailangan nang magpa-ignite doon ulit sa kanyang pangalan. Kasi pwede siyang mapuruhan na, wala nga na kaming narinig dyan sa syudad mo. Nag-aasam ka pa na buong Pilipinas, no? Lipat naman tayo dito sa... ngayon kasi, ang maraming mga kritiko is against dito kay Vice President Sara Duterte kahit hindi pa siya nag-mention na siya ay tatakbo. Do you think na nitong nagpahayag na siya'y tatakbo, nakikita nyo bang marami na rin ang lilitaw na magiging matapang sa pag-criticize sa mga nakikita nilang kamalian sa kasalukuyang administrasyon? Kasi alam naman natin po yung mga nanindigan doon, talagang kung ano-ano lang sila yung ginigipit, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi, yung mensahero po ang tinitira. Attorney? I think lalakas ang loob ng mga kritiko. May leader na eh. May leader na ng oposisyon. Kumbaga, na i-forward niya, na ilabas niya na mayroong mga sumusuporta sa kanya. And therefore, yung mga opinions na nagre-reflect ng opinion ng grupong oposisyon na ito ay mas malakas na ang loob. Kasi when you have a lot of people behind you, medyo mas nakakatakot tapatan yung mga yon. Kung ang tingin nila ay ikaw kolumnista ka lang, vlogger ka lang, mas madali kuyugin ng mga trolls, mas madali na kasuhan ng kasuhan para tumahimik. You don't even have to spend any money, mga imbestigahan ka lang, let's say, ng NBI, very demoralizing at posibleng tumigil. Or posible yung mga nakakakita ng mga vloggers na nakakasuhan, tinatawag sa NBI and all that, may chilling effect yan. But Sara Duterte rising to stand as a leader at leader nitong mga kapareho niya ng pananaw, lalong-lalo na yung tinatawag na DDS, ay mas nakakalakas na ng loob. Hindi na nag-iisa yung mga bumabatikos sa administrasyong kabati-batikos naman. Dito po sa maaring katandem ni Vice President Sara, sa nakikita nyo po, ano po dapat yung criteria na dapat nito? Kasi needed din, na mahalaga din yung role ng magiging katandem para maging epektibo rin yung kanilang, para makuha talaga yung pagkapanalo po nila. Sa tingin nyo po? Ang tingin ko dyan, dapat yung tempered yung ambition. Hindi yung matetempt siya na na i-oust yung sarili niyang presidente para maka-take over siya. Yung hindi pinagdadasal yung na sumama yung kalusugan ng presidente. Medyo nakakatawa yun, pero it's always on our minds. Okay, number 1 yan. Number 2 is, hindi natin sana kukunin yung kandidato na kailangan natin. Like, kailangan natin certain people in the Senate o dun sa House dahil yung leadership nila mahalaga. So, para sa akin, it's in the negative. Yung magiging bise, dahil matatanggal natin siya dun sa isang lugar, o matatanggal sa pagiging senador, matatanggal sa pagiging congressman, hindi siya
kumbaga, sana hindi natin kunin yung mas kailangan natin somewhere else. So yun lang po yung dalawang criteria kasi ang trabaho ng vice, well, of course may dagdag, kailangan supportive doon sa Pangulo at makakatulong. So in this case, pwede kasi yung Vice President na atasan na maging kalihim din. Katulad dati, si Vice President Gloria Arroyo ay binigyan ng DSWD portfolio. Si Kabayan Noli de Castro naman ay nabigay sa kanya yung HLURD and yung housing portfolio. So, pwede rin na yung Vice Presidente ay makakatulong. Not just as bilang kalihim, pero pag siya ay humahalili, nagiging representante ng Pangulo sa ibang mga lakad, sa ibang mga paghaharap sa foreign leaders, o kaya pagtuloy na pag-aasikaso ng mga kailangang gawain dito sa Pilipinas. So kailangan na pagkakatiwalaan ang magiging vice-presidente ni Inday Sara. So, yun yung mga criteria I think that are very important. Hindi natin siya tinatanggal dun sa sa lugar kung saan siya mas kailangan, walang ambition at nakapagkakatiwalaan. Sana kung may extra talents, pwede rin siya maging kalihim in other dun sa gabinete ng presidente. Opo. Dito naman po sa posibilidad na maiiwasan din yung mga babanat na sa kanya kanina. Natanong ko po na baka dadami or tatagal, may panahon na or humaba yung pagbabanat sa kanya. How about yung posibilidad naman po na maiiwasan na rin yung may mga babanat sa kanya? Kasi magmumukha sila na namumuliti ka na. Kasi nagpakilala na ito, pwede nang sabihin na ay namumuliti ka kasi alam mong tatakbo ako, gusto mong siraan ako, attorney. Nawawala yung bigat. Oo. Pero ang tingin ko kasi, even now, si VP Inday pa rin, dinideklara nga siya ng mga kalaban na the strongest candidate, katulad ng sinabi ni former Senator Frank Drilon. So, yung continued na attack sa kanya ay dahil sa pagkakilala na posibleng siya yung magiging next leader. So, para sa akin, hindi masyado, it doesn't matter. Tuloy-tuloy pa rin naman ang criticism. Yun nga lang, pwede na nga natin sabihin na politika lang naman yung mga batikos na yon, pero nasasabi naman natin yan kahit noon pa. Maliwanag na politika yung ibang mga pagbabatikos kasi in spite of the constant explanations na ginagawa niya, halimbawa, dun sa confidential funds at dun sa alleged death threats, ilang beses nang nasagot, ilang beses nang na-explain, tuloy-tuloy pa rin yung batikos, tuloy-tuloy, parating inuungkat, binubuhay, and so on. So, maliwanag na even then, politika lang yung mga ganyan. Dahil may kasagutan na halos lahat. Ano naman ang may papayo niyo po? Kasi ilang beses na rin pong sinabi rin ni Vice President Sara Duterte yung trust, no, yung magkasangga, tapos iiwan sa ere, alam naman natin yan. Na maaring muling susuyuin siya kasi nga, eto na, siya yung pinakamalakas na kandidato, aminado yung kalaban, tapos nagdeklara na. Dapat din ba na maging alerto dito ang pangalawang Pangulo dahil posibleng dadami rin yung manunuyo sa kanya, attorney, at maiwasan yung mga sabi nga niya, humihingi siya ng sorry din dahil nga sa mga pagkakamali, attorney? Si tingin ko sanay na si VP dyan. Mayora pa lang, marami nang lumalapit. Anak siya ng presidente. Tapos ito, nung vice-presidente siya, lalong-lalo na in the early days. Sigurado ako maraming lumalapit, gustong makipag-usap, gustong hindi po naiiwasan yan. Lahat po ng politiko, maging congressman, senator, kahit hindi ka elected official, marami po talagang lumalapit. Alam niyo naman, success, maraming lumalapit. Kahit kunwari, na-appoint ka lang nakalihim, ang dami mong fair weather friends bigla na sumisip-sip, kung ano-anong sinasabi, hindi ka dapat nagpapaniwala. That's the first lesson you learn. You learn pagka na-appoint ka into a reasonably high position. So dito with VP Inday, real talk lang talaga siya at naiintindihan niya yung mga ganyang klaseng
ganyang klaseng practice. So by this time po, sanay na siya. Hindi po ako nangangamba sa kanyang decision making. Alam na niya yan. Opo, lipat po tayo ng issue patungkol dito sa ICC at dating Pangulong Rodrigo Duterte na posible ring may connection din, no, kay Vice President Sara Duterte, no. Kasi may mga individual ngayon, mga senador at ilan pa siguro na ngayon lang nagvo-voice out nung tinanong din sila, ngayon lang din sila nagvo-voice out like doon sa proseso po, no, bago pinadala ang dating Pangulo sa ICC ay dapat dumaan muna sa ating mga local courts at itong mga individual na to hindi mga nakalinya sa mga Duterte po. Ano po ang masasabi nyo dito? Ito ba'y hakbang din nila dahil nakikita na nila though nauna ito kaysa sa mismong pronouncement ng pangalawang Pangulo, pero alam naman natin malakas talaga ang pangalawang Pangulo sa kanya mga ratings sa mga nakalipas. Nakikita nyo po ba na may kaugnayan ito at kayo ba ay talagang nagtataka rin bakit hindi sila nagsalita habang sinasabi ni General Torre noon na hihilahin kita during that time po, attorney? Totoo yan. Nag-react nga ako dun sa mga naririnig ko na ganyan at sinasabi na ay dapat daw dito ang paglilitis, dapat daw, ang dami. Nung time na kinuha si former President Rodrigo Duterte, ang mga kinukote nila ay yung mga batas na nagsasabing, pwede naman yan, pwede yan paalisin, may section 17, may section ganyan. Tama yun, tama yung pagkakuha, tama yung pagpadala sa kanya sa Hague. Sa akin, tumataginting ang katahimikan na yun, hindi sila nagsalita nung pinadala nga si PRD sa Hague. Ngayon may mga oo, dapat dito yan kayo. Bakit pag si PRD ganyan? Bakit ang sinasabi ninyo or tahimik lang kayo nung si PRD ang kinuha? Nasaan yung dapat dito ang yung mga nagsasalita ng ganyan ay mga senador. So, because it is a collegial body, kailangan nilang magsabi na pag senador, gayon pa man, irerespeto namin ang ICC, ang jurisdiction yan. Walang ganun. Pag sinabi mong dito yung paglilitis, hindi mo muna i-respetuhin o hindi mo muna susundan yung arrest warrant na yon. I-delay mo yan dahil paiiral mo yung soberanya ng bansa. Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog na nire-respeto mo yung ICC pero mag-i-insist ka muna ng paglilitis kasi the ICC doesn't care about our sovereign laws. Wala silang pakialam sa mga internal natin na na ICC ang respeto ninyo, lalo-lalo na di naman kayo partido. So napaghahalataan lang po yung hypocrisy dito na bakit suddenly meron na kayong ganyan? Masyado bang malapit? Kasi senador na yung mga natitira dito. Senador na ang posibleng mapadala dun sa Hague. At nakakataas lang ng dugo. Pero totoo yan. Suddenly meron na silang kabig. Tsaka na-expose po, attorney, sa kanila mga pinaninindigan itong si Senador Bam Aquino ng siya bakit ipinala doon talaga ang dating Pangulo. Ngayon binabas siya ng mga possible mga supporter din ng Dilawan. So, ang nakakaano dyan is, maganda yung timing kasi ng pagdeklara ni VP Inday ng leadership niya, hindi na porous yung borders between yung DDS at saka yung mga Dilaw and so on. Pero nung time na nagsasalita si Bam, ang tingin ko, meron pa siyang impression na kaya pa niyang maghatak ng boto or suporta doon sa kabilang kampo, which is us. So kami, yung kampo ng DDS, baka sakaling makahatak siya. Kasi sa ngayon, based on my own personal experience at sa live vlogging na ginagawa ko, maraming tumatawid na nanggagaling sa panig nila at lumilipat at nagdedeklara, kakamping ako pero iboboto ko si VP Sara. So nakakaila na yan at posible na nakita nila yung trend na yon at gusto nila sanang pigilan or gusto nila sanang gamitin yung mga strategiya na gano'n baka sakaling makakurot dun sa dami ng DDS at maitawid nila dun sa panig nila.
So, magpapakyut, magpapalapad ng papel, magpapamukhang suportado niya na wag dadalhin yung mga allies ng DDS abroad. Pero too little, too late na. Pagdating talaga sa social media, ang hahaba ng memories ng mga tao. Hindi madaling makakalimutan yung kanilang pagsuporta sa pagkuha ni Tatay Digong. Opo, napag-usapan si former President Rodrigo Duterte. Malapit na po yung tinatawag na confirmation of charges sa kanya. Pero meron siyang inilabas na waiver at hindi nga siya makikisar, hindi siya dadalo dito, either personal or kahit sa virtual. Nabasa nyo po ang siguro itong kanya pong naging pahayag. Ano po yung masasabi nyo po rito? Kasi ang kanyang iginigiit dito na kaya hindi siya makikiisa dito ay dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction nga nitong ICC laban sa kanya. Alam niya, kumbaga, na in one sense, masaya ako, although tempered yung saya na yun dahil syempre nakakulong siya, no? Masaya akong nakita na yung Rodrigo Duterte na palaban, andyan pa rin. Worried kasi kami, hindi natin siya nakikita, hindi natin alam ang state ng kanyang kalusugan. Pero yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala, classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements na perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon ng mga Pilipino. So, mahalaga yung kanyang statement to establish ito ngang hindi niya kinikilala ang International Criminal Court. So kahit anong klaseng appearance, di na niya gagawin. Maging virtual or in person, karapatan naman niya kasi to be there. So bilang karapatan, ang karapatan po ay nawe-waive basta siya po ay nakapagdulog nito sa kanyang abogado. So in this case, again, i-reiterate ko, nakakatuwa na lumalaban pa rin siya, nakakalungkot na kailangan niyang lumaban sa loob. Pero siya pa rin si Tatay Digong, siya pa rin yung tatay natin, yung tinatawag nating Tatay Digong na nagserbisyo very proudly dito sa Pilipinas at pinasasalamatan ng ilang milyon.